Magandang araw sa inyo. Ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonats, sa isa pang sharing of my life's experiences dito sa Bro Jonats Tip Talks. Nagtrabaho nga ako sa isang multinational company, handling projects, no? So marami, naalala ko, bumibiyahe ako sa iba-ibang lugar para bisitahin ang status ng mga projects. In one of my visit sa Visayas, hindi ko makakalimutan, pasakay na ako sa boarding. Papunta na ako sa boarding area. Merong lumapit sa akin na representative ng isang contractor. Inabutan ako ng sobre. So, ang ginawa ko, tinignan ko yung laman ng sobre. Nakita ko may pera. So, medyo kinabahan ako, no? Pero, ang ginawa ko, inibuot ko ulit sa kanya yung sobre. Sabi ko, ano ito? Hindi, itago mo yan. Sabi kong ganun. Tapos parang ang sinabi pa nga niya na hindi ko makakalimutan, nakatitig siya sa mata ko at sinabing meron pa raw palang katulad ko. Ganon ako sa aking trabaho at naipagmalaki ko na yung mga gestures na ganyan na pinanindigan ko hanggang ngayon ay nakatulong sa aking paghahanap buhay. Naranasan ko rin na may nag-abot din sa akin at ang ginawa ko for hindi siguro, di ako sanay, ni-report ko sa higher ups, no? Naalala ko nga, nagkakanto kumahog ako para isabihin ko kung sino sila na binibigyan ako dahil ako nga ang humahawak sa mga projects. At pagdating ko sa opisina ko sa Makati, meron ng mga anonymous calls, no, of death threats, no? So kinabahan ako, sabi ko, bakit kailangan marinig ko yung ganong death threats? Siguro nalaman nila na nag-report ako. Hindi ko ikinatakot yon, bagkos naging proud ako sa sarili ko. Kasi nga nung mga kapanahonang yon, hindi ko nga maubos maisip na nangyayari na pala yung ganyang paglalagay. Pero mula noon, nanindigan ako sa aking sarili na hindi kailanman ito magaganap sa aking buhay. Hanggat ako ay nagkaroon na ng sarili kong hanap buhay. Naalala ko, nagdi-deliver ako. At pagka ang isang dinideliveran ko, sa totoo lang, ay nangihingi sa akin, iniiwan ko. O hindi man, ay magkakaroon ako ng pagkakataon para maituwid ko sila. Hindi ko rin makakalimutan na yung tao na yon na naghihingi sa akin, hindi ko iniwanan. Pinilit kong maintindihan na hindi kailangan ganun ang gawin niya. At sa totoo lang, dahil tinanggap niya na pwede siyang mabago, ini-commend ko siya sa kaniyang pinagtatrabahuhan. Sa totoo, ang negosyo ko ngayon ay umiiral sa mga customers, mga purchasers. Pero natutuwa ako dahil pinanindigan ko na kailangan ito ay maging maayos, matuwid. Kaya hanggang ngayon ay nadarama ko ang tuloy-tuloy na biyaya ng Diyos sa aking buhay. Sana nakarelate kayo. Hindi ako nawawala ng pag-asa na magkaroon ng pagbabago ang mundo sa tulong ng Diyos at sa pamamagitan ko. Patuloy nating panindigan na kaya nating maghanap buhay ng nasa sa ayos. Hanggang sa muli, ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonats, sa isa pang Bro Jonats Tip Talks. Sana ay na-inspire ko kayo.